sa tatlong laro ni Kai Sotto laban sa number 1 team na Sun NU Phoenix ay 23 points ang nagawa niya sa kada laro at bihira na mangyari ito, pare-parehong mataas na score sa tatlong games laban sa isang malakas na team. Hirap ang Sun N dito kay Kai Sotto, kita naman noong una niyang nakaharap ang Sun N bilang isang Yokohama player ay 23 points, 10 rebounds ang kanyang nagawa sa loob ng 27 minutes 5 seconds playing time. Sa sumunod na laro nila ay 23 points, 9 rebounds ang kanyang nagawa sa loob ng 22 minutes 23 seconds playing time. At sa latest na laro naman niya laban sa team ng Sun NU Phoenix ay 23 points ulit, 7 rebounds ang kanyang nagawa sa loob ng 26 minutes 12 seconds playing time. Talagang naghalimaw si Kai laban sa number 1 team na Sun NU Phoenix. Sa ganitong klase na laro na ipinakita ni Kai Sotto ay masasabi natin na handa na nga si Kai sa next level base na rin sa stats kasabay ng pagpapalakas pa niya sa kanyang upper body para sa banggaan sa loob ng paint. Napansin lang natin na hindi marumi maglaro itong si Kai Sotto pero kung gugustuhin niya ay pwede rin niyang gawin ito. Problema nga lang kung siya ang gumaganti sa pisikalan ay nagiging pikon naman ang mga kalaban. Kagaya na lamang dito hindi pwede na sikuhin na lamang si Kai Sotto at naramdaman nga ni Kai ang siko kaya naman namisikal na rin si Kai at madali niyang naiwas-iwas ang kalaban. Nakabawi si Kai pero ang matindi yung nauna pa ang galit. Yung aakalain niya na malambot itong si Kai pero kung nagseryoso nga rin sa pisikalan ay hindi niya inakala na kaya niyang ibalibag at muntik ngang matumba ang kalabang import. Minsan delikado nga rin na matamaan ng solid na siko ang parte ng ating tiyan dahil pwedeng may maapektuhan na organ kagaya na lamang sa nangyari sa Serbian player sa FIBA World Cup na wala ng kidney matapos masiko sa kanyang tiyan malapit sa kanyang kidney. Kaya naman hindi rin biro ang extra motion na ginawa ng import ng Sun N laban dito kay Kai at noong ginantihan nga ni Kai ng pisikalan ng import ay siya pa ang umangal. Akala niya siguro walang lakas si Kai pero alam naman natin na kulang lang si Kai sa experience sa maduming laro pero kapag nasanay ito ay tiyak na kawawa naman ang kanyang kabantayan. Bata pa si Kai at talagang lalakas pa nga ito habang lumalawak rin ang kanyang experience at lumalakas pa ang kanyang upper body. Sa stats ni Kai Sotto laban sa number 1 team ay solid na nga ito para sa kanyang scouting report at consistent nga rin si Kai laban sa team ng Sun NU Phoenix. Sunod-sunod na maganda ang laro ni Kai Sotto at mukhang tatapusin niya ang kanyang Japan B1 B-League regular season na merong outstanding na performance dahil nasa kanya ang magandang momentum. Ang isa sa nag-imbita noon kay Kai Sotto para sa training camp ay ang team ng Indiana Pacers at ang nakikita nga natin na isang susi para umabot si Kai sa next level ay ang improvement niya sa lakas ng kanyang upper body na sa tingin naman natin ay nagkaroon na nga ng hakbang ang kampo ni Kai tungkol dito kaya meron nga siyang personal na body and strength conditioning trainer. Alam na alam nila ang kanilang ginagawa at mas maaga nga ang preparasyon ni Kai Sotto para sa NBA Summer League at dahil sa pagkakaroon ni Kai ng personal trainer na nakatutok sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Kung mas magiging malakas ang upper body ni Kai na hindi nagbabago ang kanyang bilis ay posible na kunin nga ito ng isang NBA team. Pagdating ng NBA Summer League ay gusto natin na magkaroon nga si Kai ng mahabang playing time. Sabihin na natin na nasa 20 minutes pataas at kasali nga rin siya sa play ng team sa opensa nang sa ganoon ay makita talaga natin ang lakas ni Kai sa NBA level, mapa offense, defense at yung kakayahan niya sa pagkuha ng rebound. Magiging maikli ang 10 minutes na playing time para kay Kai sa NBA Summer League at kung yung mga paborito lang na mga players ang magkakaroon ng mahabang playing time ay posible na hindi na naman makapagpakitang gilas ng maayos si Kai sa NBA Summer League. Isa nga sa susi para dito kay Kai para umabot siya sa NBA ay ang kanilang ginagawa ngayon pagpapalakas sa kanyang katawan. Nakadepende na nga rin sa resulta ng kanyang NBA Summer League campaign ang susunod na kabanata tungkol sa karera ni Kai sa basketball. Pwedeng umabot na ito sa NBA, pwede rin naman na hindi at bumalik siya dito sa Japan B1 B-League. Kung hindi naman kaya ay sa ibang liga natin makikita itong si Kai Sotto. Sa ngayon ay ang magandang performance ang habol ni Kai sa team ng Yokohama nang sa ganon ay mas dumami pa nga ang magka-interes sa kanya at makita nila ang kalakasan ng laro ni Kai Sotto na pwede nilang magamit sa kanilang team.